may plano si US President Donald Trump na talunin ang Russia at China nang walang kahit isang putok ng kanyon o missile? Maggagawa ba talaga ang planong ito? Malaki ang pakikitungo ni Donald Trump sa pagsugpo ng krimen sa loob ng bansa at pagdadala ng kapayapaan sa gitnang silangan at Ukraine. Masasabi mong puno ng plato at ano pa ang pangalan ng fine houseware? Sabi ni Trump ang China! Tama yan, maraming problema ang bumabalik sa China, kaya maaaring mahanapan ni Trump ng paraan upang malutas ang lahat ng problema sa pamamagitan ng pagsasama-sama sa mga ito. Bakit? May 30 malalaking problema kung maaari ka lamang magkaroon ng 10 sakuna na problema. Kaya ano ang plano? Sisirain o sisiraan ang China at Russia na tinatawag na no-limit partnership? Aalisin iyon at maraming bagay ang mahuhulog sa ganyang mga sitwasyon. Si Donald Trump ay nag-anunsyo ng ganitong plano sa kanyang social media dahil gusto niyang gawin ito. Ito ganito yon. Ang mga bansang sa Europa ay gumagawa ng mga hakbang upang parusahan ang infrastruktura ng langis sa China. Ngunit malamang na hindi magpataw ng mga taripa sa Beijing, isang hakbang na itinakda ni Pangulong Trump bilang isang uri na kinakailangan para sa US na magpataw ng mas maigpit na parusa para sa bansang Russia. Sinabi ni Trump sa isang Truth Social post sa linggong ito na handa siyang gumawa ng mga pangunahing sanksyon sa Russia kapag ang lahat ng miyembro ng NATO ay ginawa ang parehong bagay at kapag ang mga miyembro ng NATO ay huminto sa pagbili ng langis mula sa Russia. Sa kanyang post sabi niya, I believe that this plus NATO as a group placing 50% to 100% tariffs from China to be fully withdrawn after the war with Russia and Ukraine is ended will also be of great help in ending this deadly but ridiculous war. China has a strong control and even grip over Russia and these powerful tariffs will break that grip. Ang pagtataya ng ekonomiya ng tagsibol sa Europa ay nagtaas ng mga babala tungkol sa pandaigdigang kawalan ng katiyakan sa ekonomiya at katamtamang paglago para sa kontinente. Ang kapaligiran iyon ay ginagawang higit na mas maingat ang Europe sa isang digmaang pangkalakalan sa China o maging sa India. At si Trump ay maaaring naghahanap ng isang paraan sa paggawa ng aksyon laban sa China. Inilarawan niya ang isang tawag sa telepono kay Chinese President Xi Jinping noong Biyernes bilang napakahusay na nagsasabi ang dalawa ay nakagawa ng progreso sa isang kasunduan upang panatiling gumagana ang TikTok sa US, isa sa pinakatagtatuluan ng isyu sa patuloy na pag-uusap sa kalakalan sa pagitan ng US at ng China. Sinabi ni Trump na plano ng dalawang leader na magkita sa unang pagkakataon sa Nobyembre sa sideline ng APEC Summit sa South Korea upang gumawa ng karagdagang mga plano upang bisitahin ang bawat isa sa mga bansa. Nakikita ng ilan ang mga kahilingan ni Trump bilang isang smokescreen upang maiwasan ang pagpaparusa kay Russian President Vladimir Putin. Samantala, hindi nagustuhan ng bansang China ang naging pagpulso ng international community sa kanilang pinakabagong Fujian-class aircraft carrier dahil sa animoy naging katawa-tawang pagkalat ng mga larawan at videos nito sa social media dahil sa pagbuga ng mga maiitim na usok. At maging ang mga eksperto sa defense sa buong mundo ay nagduda sa kakayahan nito kung ikumpara naman sa mga nuclear-powered submarines na meron ang US Navy. Hindi man inilahad ang buong detalye ng naturang aircraft carrier na ipinagmamalaki naman ng China, pero sinabi ng ilang mga Navy expert na gumagamit pa rin ito ng traditional na steam turbines bilang propulsion ng kanyang main engine. At sinabi ng mga ito na hindi pa kaya ng China na mag-produce ng makabagong aircraft carriers na pwedeng ipangtapat sa mga barko ng US na karamihan ay pinapagana ng nuclear-powered engines. Binatikos din ng ilang mga expert sa larangan ng digmaan na mukhang palyado ito at patuloy ang pag-retrofitting sa nasabing bagong aircraft carrier ng China simula na malaunch ito noong October ng taong 2023. Samantala, nababahala naman ang sandatahang lakas ng Pilipinas sa ipinakita ng China sa kanilang sea trials nitong linggo ng nasabing Type 003 Sin-S Fujian dahil sa hinaharap na pagkikipagtagpo sa China, haharapin ng Philippine Air Force ang mga sasakyang pangipapawid na ilulunsad mula sa parehong aircraft carrier o ano ibang pang mga sasakyang pangdagat sa hinaharap na binabalak na itayo ng People's Liberation Army Navy.